Ano yung makukuha nating benefits kapag nagtrabaho tayo dito? Bakit marami ang mga Pinoy na pumupunta o lumilipat dito sa Croatia? Char! Just wanna have fun. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again a short vlog. And for our today's short episode, isang panibagong content na naman ang ating pag-uusapan dito sa Croatia. At alam ko, marami sa inyo ay mga naghihintay na ng kanilang mga working permits, mga visas. Ayan, malapit na yan. So, ang ating magiging topic for today ay patungkol sa mga ilang benefits na makukuha ng ating mga kababayan once na kayo po ay nakapagtrabaho or magtatrabaho dito sa bansang Croatia. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Maraming salamat po. So for today's episode, sabi ko nga kanina, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mga ilang benefits na pwede nyo pong makuha bilang isang worker dito sa Croatia. Alam ko, mapa Pilipinas man, mapa Middle East man, ang dami-dami mga Pilipino ang lumilipat din ng bansang Croatia sa sector ng hospitality, tourism, construction, retail, factory, caregiving, kung ano-ano pa. Kaya I know somehow ang topic na to ay magiging perfect lalo na sa mga nangangarap din makapunta at makapagtrabaho dito sa Europa. Kaya kung plano mo rin pumunta dito, this video is perfect for you. So tara, magsimula tayo. Una, tanong, bakit marami ang mga Pinoy na pumupunta o lumilipat dito sa Croatia? Bakit biglang booming ang Croatia para sa mga Pinoy workers? Oo. Unang-una, member na ng Croatia na European Union o Schengen. Maraming kulang sa mga workers sa sector ng tourism, construction, retail, factory, manufacturing, ayan, mga ganyan. Kaya if you will compare sa mga visa processing ng ibang European country, mas mabilis ang process ni Croatia. Dahil mas marami silang in-demand na trabaho or mga positions na nangangailangan ng mga Pinoy workers o third world nationals. Pero ang mas mahalaga kasi, ano yung benefits? Ano yung makukuha natin? Kahit pa mabilis yung process, madaming job opportunities, ano yung makukuha nating benefits kapag nagtrabaho tayo dito? Una, again, hindi lahat, mas mataas sa sweldo. Alam niyo yan, lalo na kung kayo ay gagaling ng Pilipinas, di ba? Super duper worth it. Mas mataas ang average salary dito compare sa Pilipinas. Kahit entry level ka sa factory or sa hospitality, yes, mas mataas pa rin yung standard or yung rate ng sahod dito. At lalo na, ang dami, since in demand yung hospitality dito, mas malaki yung opportunity sa overtime pay, ayan, sa mga tips, lalo na kung kayo ay mag-work sa mga hotels and restaurants. Hindi man ito kasing taas ng rate hindi kagaya ng ibang European country. I know, marami sa inyo makakapansin na if you will compare yung sahod ng Croatia sa other European country, masasabi nyo na mababa pa rin siya compare sa other EU. Pero you are living comfortably dito sa Croatia. Libre na ang accommodation mo, transportation mo, wala ka nang ibang iisipin kundi magtrabaho, hindi mo na iisipin magbayad ng tubig at saka kuryente, mga wifi. Namatay na naman yung aking ring light. Ano ba yan? Lobat na naman siya. So, hindi pala siya lobat. Ang pangalawang benefit na pwede nyo makuha ay syempre ang work and life balance. Isa ito sa one thing I love. Siguro even in saan man sa Europa, uso talaga yung work and life balance. May standard working hours dito, usually 40 hours per week. Yung trabaho ng mga Pinoy. Strict din sila somehow sa mga day offs and overtimes. At syempre, after ng work, diba, ang dami nyo pang pwedeng gawin. Mag-beach, mag-vlog, yes, kung mag-sideline kayo, mag-part-time kayo, ang dami-dami pa ninyo pwedeng gawin dito after your work. So, kung ikaw ay nanggaling sa isang toxic environment sa work,
dito somehow, let's say, sabihin na natin, wala namang perfectong kumpanya. But you can definitely compare yung kaibahan ng working environment dito compared sa toxic environment na kung saan ka nanggaling before. Ang next benefit, guys, okay, napaka-safe and peaceful ng bansang Croatia. Ang Croatia ay nabansagang isa sa pinaka-safe na bansa dito sa Europe. Low crime rate, safe mag-commute kahit gabi, at family-friendly environment. Ang sunod na benefit, guys, is yung opportunity for long-term residency. Dito sa Croatia, mayroon kang pathway for long-term stay. Dito ka daw kasi kapag daw naka 5 years ka na, may chance ka, may kakayahan ka, may right ka makapag-apply ng permanent residency or long-term residency. At dito, guys, ang from seasonal, pwede kang mag-yearly, magtuloy-tuloy, lalo na kung maayos ang trabaho mo, may mga employers na nag-extend ng mga workers depende sa performance mo. For many OFWs, napakalaking bagay po yung stability at chance para magtagal, syempre, for the future. Ang next natin is benefit para sa mga free medical health care. Oo, mga ganyan. Isa sa pinakamagandang benefit dito sa Croatia ay ang healthcare. Since kasama yan sa mga binabayaran natin bilang worker dito sa Croatia, may tax po tayo dyan. Required kasi dito ang health insurance every month. Oo. At kapag may contract ka, covered ka ng public healthcare program dito sa Croatia. So, since meron tayo insurance dito, mas makakamura ka compared sa mga private hospitals, kagaya ng mga check-ups, mga ganyan. Ang next benefit natin, alam ko marami may gusto nito, oo. Mas malaki ang chance na makapunta ka sa ibang part ng Europe, Schengen. Yes. Since part na ng Schengen ang Croatia, diba? Sa mga nagtatanong, you can only provide your passport and your TRC kung gusto po ninyo mag-travel around Schengen zone. Next natin ay respectful and welcoming people dito sa Croatia. Hindi man lahat, hindi man mawawala yung, alam yun, talagang may mga araw, susubukin yung pasensya natin, oo. Pero naniniwala ako na mas marami pa rin mabubuting tao dito. Yun na lang yung isipin ninyo, guys. Huwag yun na lang isipin yung mga naririnig ninyo, yung mga naiisip ninyo, di ba? Mas mag-focus kayo doon sa positive side. At ang isa sa mga last natin na benefit ay yung family reunification. Depende ito sa working permit mo, sa residence permit mo, at sa yung employer. So, lahat tayo dito, guys, ay may chance for the family reunification. Again, hindi naman agad-agad. Sabi ko nga, may process, may timeline, ang mga ganitong klaseng programa. But ang mahalaga, possible nating madala ang ating mga pamilya dito sa Croatia. So yun, I hope na somehow ay nabigyan kayo ng pagkakataong mabigyan ng idea patungkol sa mga benefits ng mga na pwede nating makuha bilang worker dito sa Croatia. And kung kayo po ay may mga katanungan pa, may mga suggestions kayo content na gusto nyo gawin ko, i-comment nyo lang sa vlog na to at malay nyo yan ang ating maging next content sa ating next vlog. Again, please help me to reach 13,000 subscribers and please don't skip ads. Hanggat may time tayo, hanggat hindi pa tayo busy, gagawa tayo ng gagawa ng content, magla-live tayo na magla-live para masuportahan, masagot ang inyong mga katanungan patungkol sa buhay dito sa Croatia. Kasi nalulobat na kasi yung ring light ko. Ayan, so good luck sa inyong mga future applications, guys. Again, patience lang. Lalabas din ang inyong mga working permits at darating yung time, tayong lahat ay magkikita-kita dito sa Croatia. Again, maraming salamat po. Good luck sa inyong mga future applications and see you soon dito sa Croatia. Ciao! Anong magagawa?